experience and enjoyment of Him, according to all, according to all, according to all that He is. If we have an affectionate love for the Lord Jesus, our tongue will be the pen of a ready writer, ready to write our love for Him, and our praise to Him, with our experience and enjoyment of Him, according to all, according to all, according to all that He is, according to all that He is. If we have an affectionate love for the Lord Jesus, our tongue will be the pen of a ready writer, ready to write our love for Him, and our praise to Him, with our experience and enjoyment of Him, according to all, according to all, according to all that He is. If we have an affectionate love for the Lord Jesus, our tongue will be the pen of a ready writer, ready to write our love for Him, and our praise to Him, with our experience and enjoyment of Him, according to all, according to all, according to all that He is. If we have an affectionate
of Him, according to all, according to all, according to all that He is. If we have an affectionate love for the Lord Jesus, our tongue will be the pen of a ready writer, ready to write our love for Him, and our praise to Him, with our experience and enjoyment of Him, according to all, according to all, according to all that He is, according to all that He is. Amen, Lord Jesus. Amen. 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 Good afternoon, brothers and sisters. Welcome again to our Young People's Meeting. So this afternoon, let us sing another hymn. This hymn is related to our topic. Hymn 744, entitled Various Aspects of the Inner Life, the Proper Heart. Amen. In dealings with the Lord as life. Amen. How about let us all declare stanza 1? Amen. Even if we are muted, let's just open our mouth. Amen. Stanza 1. Brother, we will play again this hymn. Amen.
experience and enjoyment of Him, according to all, according to all, according to all that He is. If we have an affectionate love for the Lord Jesus, our tongue will be the pen of a ready writer, ready to write our love for Him, and our praise to Him, with our experience and enjoyment of Him, according to all, according to all, according to all that He is, according to all that He is. Amen. Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord, thank you, Lord, for your affectionate love toward us. Oh, Lord, this afternoon, Lord, we just want to enjoy you. Oh, Lord, Amen. remember, oh, Lord, Amen. young people. Cause us, Lord, to love you in return. Lord Jesus. Amen. Lord Jesus. Amen. Thank you for this afternoon, Lord. Amen. We want to enjoy you. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. We open our being to you. Amen. To be saturated with your word. Amen. Remember all the young people. Amen. Continue to release them. Amen. And also the speaker. Amen. You're the one to speak, Lord. Lord Jesus, Amen. you're the one to speak, Lord, Amen. as your vessel Amen. to speak and enjoy your Amen. word, especially the young people. Thank you for Amen. your love toward them. Amen. Just want to praise and thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Amen, Lord Jesus. Amen. Amen. Afternoon. For Amen. releasing Amen. each one of us to release Amen. all Amen. the young people, Lord Jesus, especially Amen. those who are not yet here. Oh, Amen. Lord Jesus, you Amen. touch their hearts, oh Lord, because Amen. filled with your words. Oh, Amen. Lord Jesus. Amen, Lord Jesus. Oh Lord, thank you for this afternoon. For Amen. we are gathered in your name. Amen. Oh Lord, cause us to be in the spirit. Oh Amen. Lord, that we may enjoy it together with your body. Amen. 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 Yes. Amen. Lord Jesus, Amen. for all the young people who are not yet here, Amen. Lord, release them in their spirit. Amen. Release us in our spirit, oh Lord. Amen. Remember the speaker. Amen. Release the burden of the message. Amen. Cause us, Lord, to be focused on you. Amen. Our enjoyment of you. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Lord Jesus, Amen. cause us, Lord, to be released, Amen. especially those young people who are not here. Amen. Oh, Lord Jesus, Amen.
just want to enjoy you once again. Amen. Just want to enjoy you uttermost. Amen. Oh Lord Jesus. Amen, Lord Jesus. So, Amen. man, good afternoon, brothers and sisters. So, before we start the message, how about let's sing hymn 744 English. Amen. 7, 4. Amen. Amen. Man, yes, in dealing with the Lord as life, we need a proper heart. That of Amen. His riches and His grace we fully may take a part. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. We need a heart in all things pure, Amen. with mind both sound and clear, Yes. to understand His mind and heart, in Amen. trembling and in fear. Yes. Lord, grant us such a heart as this, Amen. forever fixed on thee. Amen. Of thyself we may partake, and Amen. thy true fullness be. Amen. So we need a fervent, loving heart, Amen. heart on Amen. fire with love, with an emotion filled with zeal, for Amen. Him all else above. Amen. Amen. In dealings with the Lord as life, we need a proper heart
Amen. Lord, grant us such a heart, that forever fixed on thee, that of thyself we may partake, and thy true fullness be. Amen. Amen. So, young people, may we all have such a heart that is always Amen. seeking the Lord. So Right. now, let us Amen. go to our message. So there are two brothers who are going to speak to us this afternoon. So Brother Arman and Brother Dante. Amen. How about let's declare first stanza 1. Let's enjoy first the hymn, brothers and sisters. Amen. 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 In dealings with the Lord as Light. light, we need a proper heart, that of His riches in His grace, we fully may take part. Amen. Young people, you can also declare some portion of the hymns this afternoon. Amen. Amen. Yeah, so we need a heart in all things pure, with mind Amen. both sound and clear. Amen. Oh, to understand his mind and heart in trembling and in fear. Amen. Amen. And Lord, grant us such a heart as this forever fixed on thee, Amen. that of thyself we may partake, and thy true fullness be. Amen. Amen. Man, yes, Lord, grant us such a heart as this, forever fixed on thee, that of thyself we may partake, and thy true fullness be. Amen. Yes, we need a heart in all things pure. With mind both sound and clear. To understand his mind and heart. Amen. Trembling and in fear. Amen. How about let's ask everyone, can we unmute our mic then declare stanza 6? Amen. Let's unmute our mic, brothers and sisters. Amen. Lord, grant us Grant such a us heart as as this Forever forever fixed fixed on on thee, thee, of of thyself thyself we may may partake, and and thy thy true fullness fullness be. be. Amen. 6 daw. Stanza 6. Amen. Stanza 6, we can ask the young people from Katuparan. Young people from Katuparan. Lapit. Lapit. 1, 2, ready. Lapit. Sige. Forwards muna, young people from Katuparan. Forward. Oh, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, Lord, grant us such a heart as this. Amen. Ever fix on thee. Amen. Thyself we may partake. Amen. Yes, be. Amen. How about Ila Bethel? Sa stanza 6 then, to declare. Amen. Lord, grant us such a heart as this. Amen. Fixed on thee. Amen. Of thyself we may partake. And thy Amen. true fullness be. Amen. Amen, Brother RJ and Brother RJ. Let us call our speaker now. Amen. Amen. Good afternoon, young people. I'm Brother Dante. This afternoon, our message is about the rebellion against Moses. We need to see that rebellion is a serious matter and it is contagious. In Numbers chapters 12 to 16, we see 3 rebellions. The first rebellion of Miriam and Aaron. The second rebellion of Korah, Dathan, Abiram, and the 250. And the third rebellion
is the rebellion of the congregation against Moses. We will take a closer look at these stories later. But before that, let us first define rebellion. Rebellion is, according to the definition in Merriam-Webster, rebellion is the opposition to one in authority. Yes. So, kung meron itinalagang otoridad, dapat tayong sumunod at huwag magrebelde. Tulad din sa ngayon, kahit saan tayo magpunta, may mga otoridad na dapat nating sundin, di ba? Kagaya sa example sa bahay, yung mga magulang natin, kailangan natin sundin. Sa school, yung mga teachers, principal, at iba pang staff sa loob ng school. Sa kalsada, yung mga traffic enforcer, yung mga police, or yung mga sundalo. Even sa church we need the elders, the responsible ones, and the coordinators. Ano ang dapat nating gawin sa mga nakakatanda o mga otoridad na itinalaga ng Diyos dito sa lupa? We need to submit, obey, and show respect to them. Meaning, not slandering or magsalita ng masamang bagay tungkol sa kanila. Sumagot ng pabalang or disrespectful manner. Even mag-murmur at mag-reason. At higit sa lahat, matuto tayong sumunod sa kanila. If you will do these negative things against the authority, then that is rebellion, young people. So now let's see the different rebellions we mentioned earlier. Ang pagre-rebelde ng mga Israelita kay Moses ay makikita natin sa aklat ng Numbers. Dito makikita natin yung first rebellion. Yung first rebellion, alam natin na sina Moses, Aaron, at Miriam ay magkakapatid sa laman. Bilang mas matanda kay Moses, niregard nila ang sarili nila na mas mataas kay Moses. At sila ay nainggit sa mga mataas na respeto na nakukuha ni Moses. Kaya nung mag-asawa si Moses ng babaeng galing sa lahi ng Cush or isang Cushite woman, ginamit nila ito upang gawin dahilan para pagsalitaan ng masama si Moses. Kung tutuusin, si Miriam at si Aaron ay ginamit din ni Jehovah sa pagsasalita. Ngunit si Moses lamang ang tanging itinalagang tagapagsalita or spokesman ng Diyos. Siya ay isang deputy authority of God. Kaya alam niyo ba kung ano ang nangyari matapos nilang pagsalitaan si Moses? Si Miriam ay nagkaroon ng ketong or yung leprosy. Siya ay pinarusahan ni Jehovah. Si Miriam, bukod sa pagiging isang babae o sister, siya pa yung nanguna sa pagre-rebelde, kaya siya yung natulan ni Jehovah. Sa second, ang rebellion ni Korah, Dathan at Abiram at ng 250 pang iba. Makikita natin sa Numbers 16:3. And they assembled themselves together against Moses and said to them, "You take too much upon yourselves, for all the assembly are holy, every one of them, and Jehovah is among them. Why then do you exalt yourselves above the congregation of Jehovah?" We can see here that these are well-known men. Korah is a descendant of Levi. Therefore, he also served God. He is a serving one and a leader among the Levites. But they are not contented with what they have, and they struggled for power and higher position. They rebelled against Moses, God's deputy authority. They were strong and stubborn, and their minds cannot be subdued. So, what is God's judgment to them? As Korah, Dathan, and Abiram stood at the entrance of their tents, the earth opened up and swallowed them together with their wives, their sons, and their little ones with all their belongings. See how it is so serious to touch the authority of God.
masasabi natin na kinain sila ng buhay ng lupa at diniretso sila napunta sa Sheol o sa Hades. At ang 250 pang iba na naging kasama din nila sa pagre-rebelde ay tinupok naman ng apoy. But even after these two rebellions happened and was judged by Jehovah, the assembly of the son of Israel still murmured against Moses and Aaron. This is the third rebellion. In Numbers 16:41, but on the next day, the whole assembly of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, "You have caused the people of Jehovah to die." After they said this, the glory of Jehovah appeared, and he told Moses that he would consume the assembly in a moment. He sent a plague to kill them. What Aaron did was put fire from the altar in the censer, placed incense on the fire, and carried it to the assembly to make propitiation for them. So the plague was stopped. However, the 14,700 of the people were killed. Mga young people, ito yung tatlong rebellion kay Moses. Ngayon, alam nyo na ang tatlong rebellion, what can we get from these stories? In Roman numeral 1, let's read. Roman numeral number 1, brother. God cannot tolerate rebellion. Like what I have said earlier, rebellion is a serious matter. God has established authority in the universe, and He has appointed deputy authority here on earth to represent Him. Example lang sa atin mga young people. Kung may isang responsableng kapatid na may sinabi sa ating gawin at ang una nating ginawa ay mag-murmur instead na sumunod, hindi ba ito ay isang rebellion? It is a serious sin to rebel because it is a direct attack on God's throne and authority. So we must not rebel. Letter A, let's read, young people. Rebellion against God's deputy authority is rebellion against God. Here, we can see in Romans 13, 1-2, let every person to be subject to the authorities over him, for there is no authority except from God, and those which exist are ordained by God. So then he who resists the authority opposes God's ordination, and those who oppose will receive judgment to themselves. Saints, God will judge rebellion severely. So in Roman numeral number 2, let's read, rebellion, a spiritual disease, is represented in the Bible by leprosy, a physical disease. Letter A, let's read, rebellion, like leprosy, is highly contagious. What is contagious, saints? Sa Tagalog, nakakahawa. Kung sa sakit na ipapasa or natatransmit ito, or kahit sa emosyon or ugali natin, maaring kumalat at makahawa o makaapekto sa iba. Kaya ang rebellion ay na-compare sa leprosy. Nakakita na ba kayo ng taong may ketong? Kung i-search nyo at makikita nyo mga kapatid or young people na kahit sa picture lang, surely makakaramdam kayo ng pandidiri. Kasi ito ay sakit kung saan naagnas na yung balat sa buong katawan mo. Kahit buhay ka pa, may mga tumutubong makakapal at matitigas na dry skin sa katawan. Mga bukol sa muka at nalalagas pati kilay at pilik mata. Ang mga may sakit na ketong ay ina-isolate din kasi nga nakakahawa ito. Kung ang isa nating kasama sa eklesiya or kayo mismo sa sarili nyo
may marirealize yung may ganitong pagre-rebelde sa mga kapatid, I hope marirealize natin na bumaling sa Panginoon at maging obedient sa kanila at sa mga itinalagang mga kapatid. Pwede ang outward appearance natin ay hindi katulad ng isang may physical na ketong. Pero sa Diyos, ito ang nakakapandiring itsura natin at tayo ay mahatulan ng Diyos. Even nga sa Old Testament, young people, ganito ang ginawa ng the lepers had to live outside the camp, away from everyone else. And they had to constantly cry out, unclean, unclean, to warn people to stay away from them. Meron tayong 4 na punto tungkol dito. Yung una is from the story of Korah, Dathan, and Abiram. We can see that they involved 250 leaders among God's people in their rebellion. Makikita natin na nagsimula sa 3, kumalat hanggang makahawa na ng 250 leaders pang iba. Second, their rebellion affected the whole congregation. Parang germs. Ang pagkalat nitong pagre-rebelde ng 3, at kahit nakita na ng iba na nakatulan sila, dahil na-infect na din sila ng germs, ito ay nagrebelde pa din sa karamihan. Kaya let's read number 3, young people. Number 3, we must separate ourselves from the tent of rebellion and avoid contact with rebellious person lest we be affected by their disease. Kaya dito sa Romans 16:17, pinapakita na, now I exhort you, brothers, to mark those who make division and causes of stumbling contrary to the teaching which you have learned and turn away from them. So we need to avoid the contamination of rebellious persons. If you sense that the person you are talking to are just full of complaints and murmurings, it is better to stay away and not listen to their talks so we don't get infected. Para din itong COVID, young people, na may social distancing tayo dapat na pinapractice kasi nga ayaw natin mahawa ng sakit. May we be preserved in this matter, young people. Third, we should not receive a divisive person. In our church life, let us not entertain or listen to those who share heretical teachings and those who spread rebellion and division. Let us always remember that rebellion is serious and contagious. This is a warning to us not to be the cause of rebellion nor to be infected by rebellious people. Amen. Saints, Brother Arman will continue the message. Amen. Thank you, Brother Dante. No, before I continue with the message, mga kapatid, no, mga young people, actually nung nasabihan kami na kami yung mag-speak nito, so nung nare-review ko na yung outline, iniisip ko, bakit kaya inisip ko kasi parang mas okay tong salita na to, etong mensahe na to sa mga mas nakakatandang kapatid, no? Hindi sa mga young people. Pero kasi kung titignan niyo yung example, si Miriam, si Korah, si Dathan and Abiram, no? Pati yung 250, hindi naman binanggit ng mga young people yun eh. Di ba? Sabi, si Miriam mas matanda kay Moses. And nung time na nangyari to si Moses, over 80 years old na. So, mga ano na to, itong mga nagrebelde na to, matatanda na to. Diba? So, iniisip ko, bakit kaya to sa bakit kaya ito yung word, ito yung message sa young people. Pero upon consideration before the Lord, no, upon reading the outline thoroughly, no, actually dito sa portion ng in-stop ni Brother Dante, etong next, yung letter B, sabi niya, rebellion, like leprosy, it's up from within. No? So,
upon reading this and asking the Lord, no, dito ko na-realize na itong salita na to mga kapatid, para talaga sa mga young people. No? Well, pwede rin para sa mga nakakatanda, pero pwede rin talaga siya at mainam siya para sa mga young people. Ano ba yung pinupunto ng letter B? Sabi niya, leprosy, it's up from within. So, ibig sabihin, yung leprosy, yung ketong na sakit mga kapatid, hindi yun basta-basta nasa balat lang na makikita mo. No? So, ibig sabihin, parang outwardly, pag nakita mo kasi nasa balat. So, pag tinanggal mo yung balat, baka iniisip mo, wala na yung ketong, hindi. Ang pinupunto na itong letter B, yung ketong, hindi lang siya outwardly, bagkus inwardly. Sabi niya, it's up from within. So, yung ketong, no, yung leprosy, nagsisimula siya sa loob. Sa loob ng katawan natin, meron ng mga germs, bacteria, no? Kaya nagma-manifest lang habang lumalala na. No? Pag nag-manifest na, dun mo na makikita sa balat mo. Pero hindi ibig sabihin na yung sakit ay nasa balat mo lang, no? Nasa loob ng katawan, no? Mismong katawan natin andun yung sakit na to, yung bacteria and germs. No? Kaya makita natin, so ano namang connect nun? Kung bakit ko nasabi na para sa mga young people etong message na to, no? Dahil mga kapatid, ang bagay ng rebellion, hindi naman siya nagsisimula na nagising ka isang araw, magre-rebelde ka na. Wala namang ganun mga kapatid eh. Nagsisimula yung rebellion sa mga maliliit na bagay, no? So ang binigay na example dito, habang bata pa daw, kung tayo natututo na tayong kumbaga sumagot. Bata pa lang sumasagot na tayo sa ating mga magulang, no? Unti-unti meron na tayong na i-inject na yung germs ng rebellion sa atin. Kaya habang tumagal, pag ang mga magulang natin nagkaroon ng pagkakamali, no? Mabilis sa atin na makapagsabi ng masama. Di ba? So kung may nagawa na mali yung nanay or tatay mo, di ba? Mabilis ka na magsasabi, oh, ayan, ganyan, bla bla bla, bla bla bla. Parang pinagalitan mo pa yung nanay mo. So nakukuha niyo yung punto mga kapatid. Nagsisimula yun dahil sa mga nung umpisa pa lang, nagre-rebelde na tayo. Diba? Minsan uutusan lang tayo ng mga magulang natin, iniisip natin, ano ba yan? Nag-aaral ako eh. Nagre-review ako eh. Ngayon pa ako uutusan. Diba? Mga ganyan eh. Dati pag pinaghuhugas ako, ganyan din eh. Diba? Pero makikita talaga natin na sa mga gantong maliliit na bagay nagsisimula, no? Dahil nagkakaroon tayo ng konting inis, no, ng mga murmuring sa loob natin, unti-unti pag nagkaroon ng opportunity, nakakapagsalita agad tayo ng hindi magaganda sa ating mga magulang, no? Ganun din sa mga kapatid sa eklesiya, no? Kaya nga kanina nabanggit ni Brother Dante yung deputy authority. 'Di ba? Binanggit niya yung mga nasa church, mga leading brothers, responsible brothers, elders. Yan, yung mga mas matatandang kapatid, no? Yan yung mga deputy authority natin sa church. Sa bahay naman, mas practical yung ating mga magulang, no? May kuya ka, may ate ka, yan yung mga binigay na deputy authority, di ba? So, makita talaga natin, minsan kasi pag mas mabait tayo sa church eh. Tama ba? No, mga young people, no? Parang mas madali tayong sumunod minsan eh pag ibang brother or sister ang mag-uutos sa atin kaysa sa magulang eh. Diba? Minsan ako pag inuutosan ako sa church, parang ang sagot ko lang lagi, amen. Amen. Pero pag sa bahay, yan. May ginagawa pa ko. Di ba? So, eto talagang salita ngayong hapon mga kapatid. Kailangan talagang makita natin, no, kung ano yung gustong ipakita ng Panginoon, no? Ma-practice natin yung bagay ng murmuring din, diba?
itong bagay ng pagre-rebelde, no? Actually, yung rebellion, ano to parang combination to ng pride, no? Pride at ano pa ba? Yung yung tingin mo mas magaling ka sa ibang tao. Yan, no? Yan dalawang bagay na yan. So kung ma-pride ka, no? Tapos tingin mo mas magaling ka sa ibang tao, ikaw yung mas malaking tendency na mag-cause ng rebellion, di ba? So again, no, yung punto mga kapatid, nagsisimula ito sa maliliit na bagay, no? So habang bata tayo, napakainam na matuto na tayo na mag-submit sa deputy authority, no? So sa bahay natin, unti-unti practicein na natin, no? Pag inutusan, no? Pag napagsabihan, hindi tayo magdadabog, no? Hindi na magsasabi ng kung ano-ano sa loob natin, di ba? Susunod na lang, no? Habang bata tayo, ma-practice natin 'to mga kapatid. Para sa pagtanda natin, no? Walang ketong na bigla-biglang lalabas. Diba? Kasi ganun yung nangyari Kagaya ng kinuwento ni Brother Dante, si Miriam at si Aaron. Sa isip-isip nila, parang naangatan na tayo ni Moses no? So, nung nagkaroon ng opportunity na mapagsabihan nila si Moses, agad-agad. Di ba? Nagsalita agad sila ng masama laban kay Moses. So, ito yung punto, mga young people, na isang bagay, no, na kailangan talagang ma-realize at ma-practice natin ngayon. No? Kanina, tinitignan ko yung mga nag-join na young people. Sa katuparan, ang daming mga bata pa talaga. Di ba? So maganda tong salita na to, no? Habang sa batang edad nyo, di ba? Mapapractice nyo na, no? Masanay na sumunod sa mga magulang, no? Sumunod sa mga ate, kuya, no? Sumunod sa mga nakakatandang kapatid sa loob ng church, no? Ma-practice na natin yung submission ng authority, no? Para hindi tayo lalaki ng rebellious in nature, no? And then yung next point, mga kapatid, sabi niya, rebellion like leprosy issues in death, no? So again, no, nabanggit na ni Brother Dante kanina, yung rebellion hindi yan ito-tolerate ng Diyos, di ba? Isa yung seryosong bagay. So ngayon, yung pinupunto dito sa letter C, kung nakikita niyo yung sa screen niyo, issue in death. Diba? So yung kamatayan, yan? Seryosong bagay na yan, di ba? Kapag may ginawa ka na ang result is kamatayan, ibig sabihin, napakalaking bagay na nang ginawa mo. Di ba? Seryosong bagay na yan. No? So makita natin, ganun yung bagay ng rebellion. No? So yung ating pagmumurmur, yung ating pagsalita ng masama, no, sa ibang tao, sa mga mas nakakatanda sa atin, no, seryosong bagay pala 'yon, mga kapatid, no. It issues in death, no. So balikan natin ng konti yung mga example, no. Kay Miriam and Aaron, wala namang namatay, si Miriam lang nagkaketong buong katawan, no. Tapos, yung sumunod na rebellion, si Korah, si Datam, and Abiram, at saka yung 250 na leaders, no? Lahat yun namatay, no? Si Korah, Datam, and Abiram, at saka yung mga pamilya nila, kinain ng lupa. Patay agad yun. Yung 250 na leaders, nasunog. Diba? Tinupok ng apoy mula sa langit. No? Patay agad yun. Pero meron pa yung third rebellion. Diba? Yung rebellion ng congregation. Makita natin, ito yung mas malala. Dahil ilan ang namatay sa rebellion ng congregation. Ayan, pina-flash sa verse. Ayan ba, brother? Hindi. No? Pero yung bilang, no, minote ko, 14,700. No?
14,700 na mga Israelites ang namatay, no? Dahil sa kanilang murmurings, di ba? So makita natin, napakaseryosong bagay ng pagre-rebelde, di ba? Naku, tayo pa naman. Napakabilis nating sumagot, no? Sa ating mga magulang, sa mga nakakatanda sa atin, no? Hindi natin alam, no? Seryosong bagay pala ito, mga kapatid. Kaya napakainam, no, na malaman natin ito. Kahit ako parang sa edad ko ngayon no? This message is actually very refreshing to me, no? No, sana sa inyo rin, mga kapatid. Amen. And then next, sa Roman numeral number 3, sabi niya, God's authority being vindicated by the budding rod, no? So ano yung budding rod, no? Actually, after kasi nung mga nangyari, nung marami nang namatay sa chapter 17, para ma-vindicate, no? Kasi yung isip ng mga tao nun, ganito na. Kaya sila nagmumurmur, si Korah, si Datam, and Abiram, at saka yung 250 na leaders, mga ano yun mga piniling bayan yun ng Diyos. Mga Israelites yun. No? So, ibig sabihin, kung iambing natin ngayon, kumbaga pwede natin sabihin mga kapatid yan. Mga kapatid yan sa eklesiya. No? So, sila, medyo mabigat sa loob nila na namatay. No? Yung mga tao na yun. Kasi mga kapatid yan sa, diba? Mga kapatid nila. So, ngayon, yung thinking na nila, nung nagmumurmur na sila kay Moses, parang sinabi nila na you caused them to die, no? You caused the people of Jehovah to die. Diba? Yun yung binibintang na nila kay Moses, no? Which is direct rebellion, no? Kasi nga si Moses, deputy authority yan So kumbaga siya ang acting God, no? So kung nagrebelde ka kay Moses, nagre-rebelde ka sa Diyos. Ganun agad 'yun, mga kapatid, no? So makita natin na strict ang dealing agad ng Panginoon. So ngayon, kailangan ng vindication, no? Kailangan ma-realize ng mga tao kung sino talaga yung kumbaga dapat nilang sundan, di ba? Kasi una sinusundan lang nila si Moses. Tapos eto, nag-stir up ng commotion, ng rebellion sila Korah. So yung mga tao medyo naguguluhan na ngayon. Sino ba talaga ang susundan natin? Di ba? So ngayon, ang ginawa, pinakuha ng mga rod. Ano bang Tagalog ng rod? Parang mga tungkod, no? Mga tungkod. Kada tribe, no? Tapos papangalanan nila yon. So, merong 12 tribes in Israel, merong 12 na rods. So, ang gagawin is lalagay nila to sa tabernacle, tapos ililive lang nila overnight, tapos tomorrow, kinabukasan, kung kanino yung magbabad, no? Yung mamumulaklak, no? Ibig sabihin, andito ang leadership. Diba? Kumbaga ito ang kanilang susundin. So, alam naman natin na ang namukadkad na rod ay yung kay Aaron, no? Sabi sa number 17:8, there was the rod of Aaron for the house of Levi. It had budded. It even put forth buds and produced blossoms and bore ripe almonds, o di ba? Na namunga pa, no? So makita natin dito, mga kapatid, isang prinsipyo na ginagamit ng Panginoon, no? Yung prinsipyo ng buhay, no? So ito yung kailangan na i-follow natin, no? Kaya yung letter A, sabi niya, God's authority can be identified by life, no? Kung gusto mong malaman kung sino ang dapat mong sundin, no? If ever, kunwari may dalawang leader or may dalawang responsible ones na magtatry na mag-lead sa iyo sa dalawang magkaibang bagay,
paano mo malalaman kung sino ang susundin mo? Diba? Susundin mo yung may buhay, no? Ito yung kumbaga identification na kailangan nating tingnan, no? Sino ang nag-e-express ng buhay, no? Nasaan ang buhay ng Panginoon? Ha? Kasi etong mga tungkod na to, ano yan eh, mga tuyong kahoy na yan, ha? Mga patay na kahoy na yan. Wala nang ano yan, wala nang pag-asa yan na mamunga, di ba? Pero dahil sa ginawa ni Jehovah, nag-produce, no, ng even almonds, ng buds, etong staff o etong rod ni Aaron, no? Ibig sabihin, nasa kanya ang buhay ng Panginoon, no? So makita natin, ganun din pala dapat ang basehan natin, mga kapatid, no? Hindi tama, hindi mali, hindi kung sinong tama, hindi kung sinong mali, pero kung nasaan yung buhay, no? Nasaan ang buhay, yun ang ating ifa-follow, no? Alam nyo, napaka-consistent netong Bible, no? Under God's authority, nandun talaga yung supply ng buhay, no? Sa Revelations chapter 22 verse 1, sabi niya, and he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb in the middle of its street. So, dalawang bagay, no, ang ating titignan dito. Una, yung river of water of life. Pangalawa, yung throne of God, no? So, sa throne muna, pag sinabi nating trono, ano ang indication niyan? Ang indication niyan, authority. Di ba? Sino ba ang umuupo sa mga trono? Di ba? Yung mga kings, yung mga hari, yung mga nagro-rule. Di ba? So, ibig sabihin, kung nasaan yung trono, andyan ang authority, no? At sabi niya, ang lumalabas daw sa trono ay river of water of life, no? Buhay, no? Water of life, no? There is the word life, no? So, very consistent ang Biblia, mga kapatid, no? For those who are deputy authority of the Lord, di ba? Meron niyang kasamang pag-agos ng buhay, no? Na yun ang kailangan nating susundan. Kaya salamat sa Panginoon na pinapakita niya itong mensahe na ito sa atin, na malalaman natin ngayon, no? Ang basihan, hindi kung sinong tama, hindi kung sinong mali, pagkos kung sino ang nasa linya ng buhay, no? Actually, yun yung pinupunto ng susunod na points. Sabi niya sa B, we should not be deceived by right or wrong, no? Yan. Bakit? Ano ba yung right and wrong, no? Kung makita natin yung sa examples, no, yung sa mga nagrebelde, may mga argument sila na mapapaisip kayo, si Miriam sabi niya, mas matanda kami sa iyo sa pakiramdam nila, di ba? Bakit ikaw lang ang makakapagsalita para sa Diyos? Pare-parehas naman tayong pinili ng Diyos, inilabas niya tayo mula sa Ehipto, lahat naman tayo. Bakit ikaw lang ang magsasalita para sa Diyos, di ba? No, kung isipin natin, the fact na napakarami ng tao, no, napakarami ng Israelites na lumabas mula sa Egypt papuntang wilderness, parang mas okay nga kung mas marami silang magsasalita, di ba? Para sa Diyos. Kasi ang dami ng tao So, sa isang banda may point, no, yung pinaglalaban nila Miriam and Aaron, no? Pero anong sabi sa number 1? It is an excuse. Excuse lang ito, mga kapatid. So, ibig sabihin, maaring meron tayong mga good na arguments, no? Sa tingin natin, okay naman pag ganito ginawa natin, ganyan. Pero, sa totoo pala, ito lang ay nagiging excuse at tayo ay nakakapagrebelde, no? Kaya isa itong bagay na dapat na ating matutong iwasan, di ba? Minsan sa bahay natin,
alam mo, ikaw yung mas may hawak ng oras mo, alam mo yung gagawin mo. So, pag inutusan ka, minsan sasabihin mo, hindi, alam ko na yun, ako na bahala dyan, mamaya ganito gagawin ko, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ang gusto ng mama mo, ganito, ganito, ganito. Diba? Pero ikaw, sinasabi mo, hindi, kasi pag ginawa ko yan, ganito, ganyan, ganyan. So, ang gagawin ko na lang, ganito, ganito, ganito. Di ba? Ang galing, may punto yung sinasabi mo. Pero, excuse lang pala yun. No? At the end, no, nagre-rebelde ka pa din. No? So, isa itong bagay na makita talaga natin na kapag yung mga deputy authority, no, mga magulang, mga nangungunang kapatid, nakatatandang kapatid sa eklesiya ay nagsasalita sa atin, talagang matuto lang tayo na mag-submit. No? Matuto lang tayo na mag-obey. And then, sila Cora, actually same din, ganun din. Meron din silang mga magagandang arguments laban kay Moses. Pero again, these are just excuses, no, for them to rebel, no. Actually, naalala ko kanina parang sinabi ko, 'di ba, yung etong rebellion, combination ng pride. Tas yung isang bagay na hindi ko maalala, ambition. Yun. Pride and ambition. No? So kung meron kang dalawang bagay nito or isa lang, no, may tendency na ikaw ay, no, magrebelde. Right? Bakit ambition? Di ba? Ito yung gusto nila netong mga nabanggit ni Miriam, ni Aaron, ni Cora, ni Datam, Abiram, diba? May mga ambisyon, no, na kumbaga magkaroon sila ng mas responsibility among the children of Israel, di ba? So kumbaga may ambisyon sila na mag-lead din, no? Hindi lang si Moses mag-lead, pati kami mag-lead, no? So kung tayo mga kapatid, meron din tayong mga ganung damdamin, kailangan madala natin ito sa Panginoon, no? Maging maingat tayo, no? And then yung sa number 4, sabi niya, we must treasure life and gravitate to life, no? Again, no, ang basihan ay buhay, no? Kagaya ng budding rod. Kung nasaan ang buhay, ito ang ating pagbabasihan, no? So mga kapatid, no, hindi namin ma-stress enough yung bagay ng buhay, no? Ito ang ating basihan sa buhay eklesiya, no? Upang makaiwas tayo, no, sa mga rebellion, ganyan. Siguro baka iniisip niyo, ano ba yung rebellion sa eklesiya, ganyan ganyan. Parang wala naman sa Church in Taguig. Ako din iniisip ko, parang wala naman talaga sa Church in Taguig, no? Pero na-experience na kasi to, no, ng mga nangungunang kapatid sa atin. Kahit sila Brother Watchman Lee, Witness Lee, marami sa kanilang mga sulat, yung mga dating kasama nila na brothers and sisters, naging opposers, diba? Nag-cause ng mga rebellion, no? So isa itong magandang paalala rin sa atin na although kahit parang sa sitwasyon natin hindi evident etong gantong bagay, but still it's a possibility, no? So ibig sabihin, kailangan mas maging maingat pa rin tayo sa bagay nito. So ang kailangan lang, panghawakan natin ang buhay, no? Treasure life and gravitate to life, no? Kaya salamat sa Panginoon. And then siguro to conclude na, no, dahil past 5 na, meron ding binigay dito na great principle dalawa, no? Una, the principle of God's authority. Second, the principle of Satan's rebellion, no? So dalawa lang mga kapatid, dalawa lang yung party, no? Party ni God at party ni Satan. God's authority and Satan's rebellion. So nasan tayo sa dalawa na 'yon, no? Yun ay magdedepende sa ating pamumuhay, no? Kung paano tayo gumawi sa ating mga bahay, no? Toward sa ating mga magulang,
no, sa eklesiya towards sa mga kapatid, no, it will show, no, if we are one with God, no, if we are under God's authority or nakikisali tayo sa rebellion ni Satan, no. Sinabi kasi ng kapatid, walang middle ground eh. Walang neutral. Ay, sige, hindi ako under authority ng Diyos, pero hindi rin ako join kay kay Satan, sa rebellion ni Satan, no? Walang ganun mga kapatid. Ano lang 'yan. Kung wala ka sa isa, nandun ka sa kabila, di ba? So this should really be a reminder to us, no, na itong title, no, rebellions against Moses, no. So tatandaan natin tong tatlong rebellion na to mga kapatid, no. Rebellion ni Miriam, ni Aaron. Second, yung kay Korah, Datam and Abiram at yung 250 na elders or leaders. And then third, yung rebellion ng congregation, no. Na pag maalala natin tong mga tatlong bagay na to, yung living natin makorek din, no. So instead na sasagot tayo, magdadabog-dabog, no, sa ating mga magulang, no, matututo na tayong mag-submit, no. Matututo na tayo na sumunod na lang, no. Nawa ito yung maging practice natin. Amen. 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 Yes. Thank the Lord na doesn't mean na mga young people pa tayo, doesn't mean na hindi na tayo kasama sa topic na to about rebellion. So, Brother, medyo mahina, brother. Hello, yan. Ayan. Hello. Isang naman. Amen. Yan, brother. Can you hear us? Yes, so this message this afternoon is serve as a warning to us. Na it doesn't mean na yung people pa lang tayo is hindi na tayo kasama sa matter na ito about rebellion. Gaya nga sa kinanta natin kanina, the hymn speaks about our proper heart. What is in our heart, mga kapatid? So sabi dito na we need a heart in all things pure, with mind both sound and clear, to understand His mind and heart in trembling and in fear. So, sa matter ng rebellion, mga kapatid, it is also start with a heart. Gaya nga sinabi ni Brother Arman kanina, hindi sa isang araw gumising ka is magre-rebelde ka na agad. Actually, all of us has this sa loob natin, because it is also a matter of a heart. Kaya mga kapatid, it will serve as a warning to us. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So yung message natin, parang importante siya sa atin. Pwede siyang sa mga sa mga matanda at saka sa mga young people. Amen. So makita natin na yung rebellion, it is like leprosy. Yes. So yung leprosy, ito yung contagious disease na mga kapatid. So nakakahawa. So sabi dito na yung yung rebellion, no, it's us from within. Yes. An issue in death. Amen. So salamat sa Panginoon. So as young people, na-remind na tayo agad or pinaalalahan na tayo ng Panginoon na in every deputy na yung mga magulang natin, yung mga nakakatandang kapatid sa church, so they are assigned and they are given binigyan sila ng deputy authority by God. Yes. So tayo yung mga young people, kinakailangan natin na sumunod sa ating mga magulang. So minsan nagkakaroon tayo ng parang murmuring. So sa ganung bagay pa rin pala, nagkaroon na tayo ng pagka-rebellion. Yes. And sabi nga ni Brother Arman na yung rebellion, ito yung matter ng
ng pride and ambition. Yes. So makita natin yung kay Satan, ganun si Satan eh. Kaya siya naging rebelde. So salamat sa Panginoon na ito yung issue ng death. Amen. So that's why no, kinakailangan natin talaga na lumapit sa throne ng Panginoon. Amen. So there will be the water of life, Amen. no, na nagsusupply sa atin. Yes. So in order for us to have a pure heart and conscience. Amen. So thank the Lord. Amen. 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 Can we request all the young people to, basahin natin yung stanza 6 nung kinanta natin kanina again. Amen. You can also unmute your mic. Amen. Amen. Together po, young people. Amen. Yes. Lord, grant us such a heart as this, forever fixed on thee, that of thyself we may partake, and thy truthfulness be. Amen. So yung bagay na sinasalamuha ng mga kapatid ngayon, mga young people, ay ito ay karanasan din natin bilang mga young people din. Hindi naman nakaranas din tayo na mag-murmur, mag-reason at saka mag-rebellion sa ating mga parents. So hindi na tayo lalayo muna, wag muna tayong lumayo punta muna sa government, wag muna tayong punta sa government. Mas lalo nating maranasan ito sa pamilya, sa loob ng ating pamilya. So mararanasan natin ito sa parents natin. So wag muna tayong lumayo. I-check muna natin yung relationship natin, kung yung puso ba natin ay nakatuon ba sa Panginoon at saka sa pamilya. Kung makikita ba natin na meron ba tayong rebellious nature sa loob ng ating bahay. So we can check, mga young people. Then it also a reminder for us. Kasi napakagandang message na ito, mga young people. It's really a reminder for us. Kasi habang bata pa tayo, we can be fixed, we can be proper. Our heart can be corrected, our heart can be trained, and our heart can be fixed toward the Lord. Kasi we are still young. So i-grab natin yung opportunity na we can really have the mercy and grace of the Lord na araw-araw na yung puso natin ay ma-fix talaga tungo sa Panginoon. At kung ma-fix na ito spontaneously, we can really obey. We can submit. We can really submit to our parents, to our brothers ahead of us, then also to the government, kung saan ano ba yung mga deputy authority, even in the church. So may all of us, the Lord will grant us such a heart and forever be fixed on thee. Amen. Amen. Do we still have breakout room, Brother Zon? Amen. Yes. So for our sharing, let's have our breakout room until 5:30. Amen. So, di ba naka-Facebook live tayo, mga kapatid? So there are some students of Sister IB na nanonood sa atin. Let's just them. Shout out them, si CJ Saldi from Makati. Hello. And then hello. Sino yun, Brother RJ? Si CJ Salde from Makati daw. The students of Sister IB. Amen. And Sino then Brother Mark Ramos. Yan, Mark Ramos. Si Mark Ramos din, and Rufa Nick daw, Maula Gale, Kamos. Yan. Shout out sa inyo. Amen. Sino to si Kuan? Juhara. Yes, sir. Hello. Can we, pwede ba namin makita yung mukha mo? Makita namin yung mga mukha nyo. We can have, meet and greet. Ayan, si Mark Ramos. Hello, Brother Mark. Hello po. Hello. Si Juhara. Hello, Juhara. Amen. Sige, brothers and sisters, how about let's welcome them before we will proceed to our breakout rooms. Amen. Amen.
I-unmute nyo lang yung mic. Amen. Amen. Brothers and sisters, God loves you. the church indeed welcomes you. Amen. Welcome po. Amen. So I will now Amen. Saglit lang po mga kapatid ha. Okay, you may now proceed to our breakout rooms. Hello, mga beautiful girls. Hello po. Hello. Hello. Amen. Amen. Anong distrito si Johara? Invite to? Estudyante yata ni sister. Nawala. Nawala. Estudyante yun ni Natakot yata sa akin. Nahiya, Ate Tonet. Estudyante na ni sister. Iya. Biglang nag-disappear, patay. Akala i-interview mo, Ate Tonet eh. Tinakot mo kasi. Ako natakot sa beauty ko. Sabay ganun. Amen. O, sige, mag-share na ang mga young people what you have enjoyed in the message. Nako, dapat maraming sharing kayo dyan, ha? Kasi marami kayong experiences. Amen. Amen. Nag-base ka to. O, mauna na ang Bisnan girls. Share na ang mga rebellious moments. Amen. Amen. Na-enjoy ko nga sa message na pinakita kasi yung rebellion is like a spiritual disease. It is represented by leprosy and it is highly contagious. Therefore, we must avoid contact with rebellious persons because we might be infected. We also must see that rebellion against the deputy authority of God is also rebellion to God Himself. So that is why we are being reminded na we need to obey those who are older than us in order to stop rebellion from being instilled in our being. And it is also important for us to not be deceived by right and wrong, but to treasure life and gravitate to life. Amen. So yung speaking nga today is really striking kasi we for sure may rebellious moments naman tayo. And pinakita and pinaalalahanan talaga tayo na kailangan natin maging mag-base sa life. Mag-base tayo sa mag-submit tayo sa mga nakakatanda sa atin. Amen. 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 I enjoyed na truly madami nga tayong rebellious moments and na we should, pag narinig ko kasi yung word na rebellious or rebellion, parang it's such a bad thing, di ba? Especially sa mga napapanood kong mga movie ganon. When rebellion happens, it is a huge thing, huge bad thing. And we should avoid committing or doing rebellion. Amen. And I did not expect na pag hindi ka sumunod sa sa mga people older than you, you're actually committing rebellion. But praise the Lord that
we are reminded na pag di natin sila sinunod, we are not submitting to our deputy authority, and that causes us to commit rebellion. So with the Lord's grace, may we all not do rebellion. And dito kasi si Mama kaya I will not commit rebellion. Amen. No, I will do my best. I mean, by the Lord's grace talaga. We should continue to pray and read more of the word so that more of the Lord's life will be constituted into our being. Na wala na matitirang self natin so that we will not commit rebellion. Praise the Lord. Sila Bethel. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Na nakita nga sa atin sa message na yung rebellion sa Bible na-presented siya as leprosy na nakakahawang sakit at hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. And praise the Lord na sa experience natin minsan sa YP, practically speaking, na-experience natin yung rebellion by simply na nagmumurmur tayo. Amen. Lord Jesus. Praise the Lord na yung murmuring is a rebellion to God. So this message is a warning to us na we should not be those who cause the rebellion and also be affected by it. Praise the Lord na instead of rebelling, we must submit to God's deputy authority and remain in the flow of life. Amen. Yes, praise the Lord. Amen. Praise the Lord that only one matured in resurrection life can act as God's deputy authority. Amen. The more resurrection life we have, the more resurrection life is expressed through us, the more authority we will have. Amen. So praise the Lord that in our message today, this is a warning to us, young people. Thank the Lord that the Lord remind us, young people. So in our daily living, we must how we really need to submit to deputy authority. Amen. We must submit sa mga nangunguna nating mga kapatid. Amen. Because the more we submit to the deputy authority, the more we are blessed, not a curse. Amen. Amen. Yes. The more we are nagpapasabi tayo sa mga nakakatanda sa atin, the more we are blessed. And thank the Lord na as Christians and as young as we are, na those of young people na hindi alam yung mga bagay na to, nare-remind tayo sa bagay na to. Kaya thank the Lord na how blessed we are kasi pinapaalalahanan tayo ng Panginoon and even pinapa-remind tayo on how we really submit ourselves to the Lord and even to our parents and even to lahat ng mga nakakatanda sa atin. Amen. Kasi yung mga nakakatanda sa atin, binigyan sila ng karapatan na kubali, amen, thank the Lord na kailangan talaga nating maging seryoso sa bagay na ito mga kapatid. And even matuto tayo na apply ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And even yung yung mga pagsasagot natin is maano nga natin. Honest nga natin. Man, thank the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord for the message this afternoon. Amen. Talks about rebellion. Amen. We all know that man's nature, meron siyang rebellious side. Amen. So, kaya importante yung message na to. Pinapakita sa atin na yung man, meron talaga siyang rebellious side and kailangan natin mapalitan. We have a heart na maging submissive. Amen. Praise the Lord na sa pamagitan ng pag-receive natin kay Kristo natin, we have God's life within us. Yung old nature natin na rebellious nature, mapapalitan na to na with Christ. Amen. So kailangan nga natin na mapunuan kay Kristo.
upang yung mga bagay na to, mga old nature natin is mawala, ma-terminate. Yung mga culture natin dati, ma-terminate na siya, ma-replace na ng Kristo. Amen. So importante nga na malaman natin nga yung rebellion na to, hindi siya basta-basta na sin. It can cause death. It symbolizes leprosy, and marami nga siyang hindi kaaya-ayang bagay na deep na makakahinder sa ating Christian life. Amen. Hindi lang sa literal death na na yung rebellion makakause, but it can also cause us our spiritual death. Amen. Sa Romeo Sabel, sinong hindi nakapag-share? Wala po. Nakapag-share lahat? Lahat ng YP nakapag-share. Sa katuparan din? Brother, tatlo lang nakapag-share sa katuparan. May gusto po pong mag-share po? Ano po yung most of God? May gusto pang mag-share, Sister Ivy, sa katuparan? Wala na po, brother. Nahihiya. Amen. Brother RJ? Yes, brother. Amen. Do we still have an announcement? Amen. So, amen. So, young people, before we will proceed to our announcement, so maybe we can also encourage other young people to join our young people's meeting. So, kung makita nyo, konti lang tayo ngayon. So, may all of us, also the serving ones, not just the serving ones, but all of us young people have really the burden to contact the young people to join our YP. So, hindi tayo papayag na tayo lang yung nag-i-enjoy. May all of us enjoy together, and we can also grow together. So, hope na walang ma-left behind sa atin as young people. So, a sort of encouragement. So, may all of us, marami tayong mga artists na dyan. Sila Bethel, sila Nikki, Asiel. You can do the shepherding works na. Sila Sabel. So, not just the serving ones. So, may all of us na ma-shepherd natin yung mga young peoples. So, amen. So, let's proceed to our announcement. So, share ko lang yung screen ko. Maybe I will be the one na lang to share the announcement. So, we have our Southern Metro Manila Churches Combined Lord's Day meeting. So, this coming January 31, mga kapatid. So, take note na lang. Then yung Southern Metro Manila, kuha natin, Young People's Meeting. Brother Noel, tama ba yung oras? 7:30? 7:30 PM pala. Sorry, mga kapatid. Brother Noel? Amen. So, I think 7:30 yung ating Young People's meeting, Southern Metro Manila. Sa gabi po, mga young people. So,
this coming Saturday, wala tayong young people sa 4 natin na oras. Pero sa linggo, meron tayong young people. Pero it doesn't mean wala tayong gagawin ngayong Saturday. So young people, meron pa rin tayong gagawin this coming Saturday. Ito yung online gospel meeting natin. So ito yung human this coming January 30, Saturday. So through based sa fellowship sa mga kapatid, so encourage namin yung mga young people na mag-invite kayo ng yung mga kaibigan or mga kapatid to join our online gospel meeting. So hope na meron tayong participation sa ating online gospel meeting. Amen. So I think ito lang yata yung announcement. Amen. Brother RJ? Yes, that's all mga kapatid. Let's have some picture before we end our meeting. Amen. Amen. Pwede ba namin ma-request sila Brother Paul, Brother Mark? Or just to have some picture together with you? Amen. Sige po. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Yan. Amen. Thank you po, mga young people. Brother Mark. Thank you, Brother Mark. Brother Paul. Man, thank you mga kapatid. Sa katuparan, mga young people sa katuparan. Wala na. Hi. Amen. Hello. Hi, Race and Joy. Hi, Ate Joy. Kamusta ka dyan? Nikki, saan sila Ronan? King? Hi, Algered. Ayan na nga, special mention na po kayo. Saan? Hinahanap na po. Okay, sali sa picture, King. King daw. Hello, Paran, Warpy.